So, excited na ako for tomorrow. Oy, saan kayo pupunta? Wait. Saan kayo pupunta? Yan, okay. Unang-una nandito ang pagbabalik ng Madrid Nation DJ. Hi! Hi Si Nation! Ai. Kumusta? Nagbakasyon lang siya sandali para gumawa ng pamilya. Pero babalik. Pero magbe-break daw ulit kasi may bago na naman daw baby. Si Cloud, si Laika, so sila yung overall na nagpe-prepare. Tomorrow is awarding day. First ever gagawin natin sa events place. And ang galing lang ng team, ang laki na ng improvement ng events place. Primarily one would be, tingnan nyo. Naayos na namin, ang lakas makasosyal ng mga slatted, ang tawag natin dyan? Sliding slatted panels na lang kung anong tawag natin dyan. So ito siya. Yun yung ganda, natural finish. So lahat to gawa sa fabrication site natin. And kaya siya ginawa na namumove na lang. Kasi pag kailangan mo ng strong natural light, open mo na lang sila lahat. Tapos ang ganda niya tignan, no? May effect siya. Pangalawa would be na ayos din finally yung isang malaking tawag natin dito, LED panel TV wall. Sorry, hindi ko alam kung ano yung tamang name. So from there all the way hanggang doon sa dulo. And ang astig dito, hindi talaga siya yung traditional na LED panel kasi mahal yun. Ang na-afford lang namin yung TV na kinabit-kabit na lang namin tapos may connector siya. So how many TV? So 65 inch each. 1, 2, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Wow, 20. Originally nag-start na kami sa isa sa gitna, nadagdagan hanggang eventually kompleto siya. So tomorrow sa awarding event, habang nakatayo dyan yung tao, may kita yung buong backdrop niya, end to end. Isang malaking TV wall. 65 inch. So hindi ko na i-multiply 65 by 20 yan. So ganoon siya kalaki. Siguro 3 controllers siya sa likuran. 3 different controllers para lang ma-merge namin yung lahat ng 65 inch na yun na duktong-duktong. Ang style din na ginawa namin, ito. So TCL siya. Binabaliktad lang namin para yung bezel niya nagdidikit sa lahat ng corners. Kaya okay siya, pero pag palalaki mo anything bigger than this one, hindi na kaya kasi hindi na magmamatch yung bezel sa taas at sa bottom. Namamatch lang namin siya sa gitna. Marami pa kami naayos. Ito pala, na-carpet na namin to. Before ganito itsura niya. And syempre, pag mga nakatakong yung mga awardees, baka lumusot sa gitna. Kasi modularized so pinagdidikit-dikit. Na connect-connectan na rin namin. And then, naglagay na lahat ng mga black curtains dito para i-block out yung area. Nandito yung media team. Hello, Cloud. So, yung media team, linilid ni Cloud. Andito sila, gumagrind. Kuhay-kuhay naman, guys. So, ito yung intern team din natin, media intern team, di ba? Na ngayon, yung iba sa kanila naka full-time freelance na rin. Finishing for the mga final mga media materials pa na hinahabol nila, mga ini-edit. Dami nyo dito ha. Make sure maganda yung ano nyo ha. Dahil sa dami nyo, siguraduhin natin na talagang impressive. Tapos sa bahay ko, tinatapos pa natin, may AI team tayo doon na gumagawa lang ng isang buong short films na AI ang gamit. Sobrang exciting yun, nakakatawa. Excited din kami ipakita yun for tomorrow. Ito pala yung media room. Nandito lahat ng mga gamit nila at saka mga pag-games nila. So, kaway guys. I'll see you tomorrow. Oy, thank you Salamat sa support. Kayang-kaya? Yes po. And then, ang magiging entrance would be from here. Inaayos pa nila to. Magkakaroon ng isang malaking backdrop dito. Isasara namin tong last na production area. Tapos, parang extension to ng awarding area do sa loob. So, easily maluwag to sa mga 500 to 600 people for tomorrow. Then, everybody else, may mga pakain nilang sa mga ibang offices natin. So, yun. Very exciting and marami pa akong gusto i-update sa awarding preparation for tomorrow. Mas exciting yung lahat ng preparation, mga behind the scenes, tsaka sa lahat ng mga sumusuport sa upcoming preparation natin for the ilang ano na to? Laika? Pang ilang? 18th? 18
18th SP Madrid Annual Awarding. Tomorrow na. Okay, update lang. Ito yung itsura ng entire LED TV backdrop. So lahat to 65-inch TCL LED TV. So ano lang to, hindi lang nila ma-turn on. Pero ganyan siya kadami. So it's around 20 65-inch TVs. Yan. And ito ang gagamitin na backdrop for tomorrow's annual awarding. Stig lang oh. So dumami na lang yan through the years. Nagsimula kami sa isa sa gitna and then naging, so parang ang bilangan dyan, isang panel would be 4. Tapos may controller sa likuran. So yung controller na yon, pag dinuktong mo yung dalawa pa, i-connecta mo yung 1, 2, 3, tatlong, hindi, isang controller na lang lahat to. Pero yan yung at the most na kayang gawin namin. Tsaka mahirap na rin i-edit ng ganyan ka ultra wide if ever we have like one entire video o mga presentation. Yan yung pinaka wide na kaya namin. Tapos mga support LED TVs na lang yun for example, kunwari backdrop to na hindi namin gagalawin. Then yung left and right, mga video presentation na hindi na fina-flash sa gitna. Doon na sa gilid. So pag nandito ka, nanonood ka, na-maintain yung entire center na yan as a static backdrop na papalit-palit din for some different parts of the program yung design, pero pag video presentation na doon na nasa gilid. So very strategic yung entire design niya. And finally may carpet na rin sa gitna, before wala. Kaya exciting yung program tomorrow, SP Madrid Annual Awarding, 18th annual awarding. Dito namin gagawin sa events place. Nang advantage pala pag sa events place namin kaysa sa hotel, marami kaming na-improve, nagagastos at na-improve yung buong events place. Dahil dito siya gagawin. Kaya lahat sila, from Laika Kawai. Ano, overall event coordinator namin, pero in-house ha. In-house ka pa ba? Baka ano ka na, supplier ka na. Supplier. Tapos nandito yung mga support groups natin, head of media, si Cloud. And then yung consultant namin from Pangasinan, Nox. Si Jamie Marites. Ito yung Marites. Lakas ka kita ulit, sir. Maritesan lang. And then we have interns tsaka media team na nandito supporting the event for tomorrow. So exciting lang. Excited na to showcase the event for the annual awarding tomorrow. Mamaya pakita ko sa inyo yung AI media team na doon sa bahay ko. Gumagrind pa. Kasi ang dami yung hinahabol na videos for tomorrow. Exciting yan. Okay, so ano ba? So update lang for tomorrow's AI video content namin. So may short film kami kine-create for AI. Hindi, paano ba sasabihin? Okay. So exciting for tomorrow. AI short films na hinahabol namin ngayon. Papakita ko lang yung mga brief short clips lang of the AI short film. Hindi ko pwede ipakita. Syempre, may mga ipapakita ko dito ng mga surprise reveal. Hindi ko lang papakita. Pero ibibigay ko sa inyo yung mga short clips. Papakita ko sa inyo yung mga short clips tsaka mga a few realizations lang doing the entire thing for the last entire week. Siguro magto 2 weeks na to, no? Yep. Siguro magto 2 weeks na siyang ginagawa namin. Gaano katagal ginagawa, gaano siya kahirap. Tsaka yung mga tokens na kinonsume namin. How much tokens we have consumed already, trying to do like 5 different short films for tomorrow's SP Madrid Annual Awarding. So ito, una papakita ko sa inyo. So nandito kami ngayon gumagrind for the last 2 weeks. Well, nasa Japan ako last week. Pero and then this week, yung mga boys, si Denzel. Okay naman Denzel. Siya yung mga nagpa-prompt na mga... So ang kine-create namin for tomorrow would be AI short film na fini-feature yung a few employees of SP Madrid, kaya very exciting. And marami kami isa-surprise sa ipapakita namin na short film tomorrow. And ang working crew, ang AI boys behind it would be una si Denzel, kaway naman Denzel. So ang ginagawa ni Denzel would be puro mga prompting. Hindi, paano flow nyo? So anong nangyari dyan, syempre importante, even though we have like AI-generated videos, walang kwenta AI-generated videos kung wala ka ring story. So, nagsisimula siya in terms of having an overall story, tas mag-storyboard, tas pag-usapan namin yung mga dialogues, yung mga twist, kung ano yung start, middle, and end, tsaka yung overall theme. So, ang una would be si Ryan, di ba? Yep. Ipakita mo yung, ano yung mga ginagawa natin. Ito, mga character building, hindi ko na i-zoom in. Kasi may
reveal kami, ipap-surprise siya kung sino yung mga... So we've tried a few faces, a lot of faces, and then kailangan mo mag-character build. So ano yung mga i-build mo? Character build? Setting. Setting. Character build, setting yung props natin if may monster man. So, setting, characters, props, and other elements. Yan, kailangan Tapos doon sa storyboard naman yung mga twist, di ba? Yung start, middle, end, tsaka yung twist. dialogue din. So, sa story naman yung nga twist, sabi nga ni Sir, tapos mga dialogues. Ang isang mahirap din ito would be yung overall drama. Hindi lang, kasi originally ginagawa lang namin would be a lot of AI generated videos lang. Astig siya tignan, pero walang story. And then we really centered on family conflicts. So sobrang astig kasi nung linigan namin ng drama. Mas ang naging center would be yung drama, storytelling, tsaka yung mga family conflicts. Rather than mga sci-fi animation lang na nakikita natin. So mas naging focal point talaga yung storya. And then, so pag nabuo na dito ni Ryan, ang mangyari dito naman kay Denzel, anong ginagawa ni Denzel? Character creation. Character, paano siya? So usually ng flow. So, yung concept, sir, ipapasa sa kanya. So, for example, may tatlo tayong character sa isang story. So, ito yung character, prompt ka ng outfit nila. Tapos, kasi yung theme pala natin, sir, yung mga tao sa office. Pwede ko ba sabihin yun? Sige. Yung mga tao sa office, like, sila yung mga naging characters sa story natin. So, need gawin ni Denzel, like, may requirement kasi sa tool natin. So, ginagawa nilang AI ready yung mga faces nung mga tao sa office. So, yun yung ginagawa niya. Plus, outfit design. Like, bigay ko sa kanya yung storyboard. Ito yung vibe. Generate ka ng outfit nila. Tapos, selection. Tapos isang astig, so ito for example, papakita ko sa inyo. Kunwari ito mga setting, di ba? Mga kunwari, ang tawag dyan? Dragon Kingdom. Mga setting lang dun sa dun sa, ang tawag dyan? Sa Kingdom, doon sa film. Film setting, story setting, or whatever this is. So ito, itong buong setting na to, kailangan mo mag-build ng world. Yung world, gine-generate muna namin through images para maging consistent. Tapos pag naging consistent na to, i-feed namin ito sa Higgs Field. So ang pinaka-main platforms na ginagamit natin dito, Higgs Field tsaka Seed Dance. So shout out sa Higgs Field tsaka Seed Dance. Marami ring techniques na kailangan gawin para makatipid kasi it's very expensive. And then pag na kompleto na yung mga parang sample images na gine-generate muna natin. Saan tayo nag-generate ng mga images? So, marami. Actually, ito lang din, sir. So, meron sa ChatGPT, nag-Gemini din tayo kasi parang in-streamline na lang namin yung like, ito Japanese art lang pero kung papansinin nyo, ayan, may remove hat, replace pilot ng mga topics. So, Gemini, ChatGPT kasi ginagawa natin streamline lang ng process. So, tingnan natin kung sino yung pinakamaganda mag-generate ng base images. So, kahit sa Midjourney, nag-Midjourney rin tayo. So, parang yung base images, para ma-develop yung character setting, tsaka yung overall theme, kinukompleto muna namin sa mga, generative image platform models, or AI image platforms na mga models. So after siya makompleto doon, if you feed siya sa Higgs Field together with the story, it's either Higgs Field or Seed Dance. Ilalagay namin siya doon para mag-generate ng video. Ngayon, yung video na yun should match the entire storyboard. Tapos ipapasa na kay Mr. April. So si April naman ang ating video editor, tsaka sound designer. So ang ginagawa na, ibabagsak na sa kanya yung mga videos. Tapos yung mga videos, isa sound design pa niya, imamatch na natin ang mga sound effects. So, for example, isang sound effects na gusto na ipakita would be without revealing. Kunwari ito, yan, napapakita nyo, di ba? Multiple layers yan. Not only tungkol siya sa sound effects, pasara naman, no? Not only tungkol sa sound effects siya, pero tungkol din siya sa mga sound effects, mga music background, mga rising tensions. Marami kang ginagamit na riser, mga, ang tawag doon, yung nagda-drop ng mga suspense na suspense based na drop. So combination of all of those. Tapos syempre babalik kami kay Ryan pag may mga missing elements pa yung story dito. And then papakita ko sa inyo dito yung a few clip samples lang na na pwede naming ipakita without revealing too much. So ginagawa to for the past 5 days.
total cost na ngayon so far, just on tokens alone, hindi pa kinikwenta yung mga mahal nilang sweldo. Just on tokens alone, magkano na ang total na gastos natin? In peso siguro, sir? Peso? Oo. So, magkano na yung total na tokens na gastos natin? At nagtitipid pa kami nito sa lagay na to, di ba? Siguro total runtime nito 5, 10, 15, 20, 25, 25 minutes. Mga 30-35 pa. Mga 30-35 minutes ang total. So, ganito natin. So, kwentahin nyo na. 30-35 minutes. Siguro 50-50 ba si Dance at Higgsfield? O masasabi mas maraming Higgsfield? 50-50. In terms of runtime lang not tokens. Runtime lang. Mga 60-40. Mga 60-40. Sino 60? Si Higgsfield, mas marami pa rin. So para 60% na Higgsfield, 40%. Take note, Higgsfield is around times 3 times 4 ng generation sa Seed Dance. And tsaka ko na i-cover kung bakit Higgsfield at Seed Dance. At ba't mas mura si Seed Dance, Higgsfield. At ba't hindi puro Seed Dance na lang. At ba't kailangan pa mag-Higgsfield. At sa Higgsfield, mas ginagamit natin doon Seed Dance model under Seed Dance din. Higgsfield. So, para sa marunong mag-generate ng mga videos, magigets nyo na yon. Total cost na namin at this point, lagpas 100,000 pesos na kami. Ganun na siya kagastos. And those are just like raw material costs lang of AI video model tokens na ginamit namin sa Higgsfield tsaka Seed Dance. So that's the overall summary muna. Exciting itong ginagawa namin. Medyo na busy lang for the past 2 weeks na itong pinagagawa. Tapos after itong video na to, magpapakita ko ng short clips lang. Post ko rin dito sa TikTok. So ngayon pakita namin yung a few clip samples lang na nagawa namin. One would be, siguro ito muna. So we have 5 kingdoms. First yung Robo Kingdom. So ito yung sample niya. Short clip lang play mo. Nang walang reveal ng character. And then wait, kaya mo bang lakin to? O ano yan? Laki lang. Yan, sige go. Yan, okay. So meron kami mga aliens. Yan, mga kalaban yan. So, tapos ito mga mech warriors yan. Yung mga mech warriors kailangan namin i-generate from scratch yung para kailangan mag-character build kasama yung mga kalaban. Kasi kung hindi mag-hallucinate yung AI na malilito kung which is which na kung sino yung bida, sino yung kalaban, tsaka magkaroon ng mga unnecessary elements. Sige, pwede may play? Hindi. Okay, so yun muna for Robo Kingdom. Ito naman for the Magic Kingdom. Yan, so parang yun yung short clip lang for the Magic Kingdom. Again, ang pinakamahirap dyan yung pag-create ng drama na story, ng overall story. Tsaka yung flow ng yung pag-layer ng multiple sound effects, tsaka ng mga background music, tsaka ano yung overall theme. Tapos pati pa yung buong storytelling ng mga captions, so kasama yun. Next would be Dragon Kingdom. Sa Dragon Kingdom. Yan. So, yun muna yung sample natin for Dragon Kingdom. Sorry, hindi namin mapakita kasi ang dami namin gustong surprise reveal na mangyari. And then next would be Galactic Kingdom. So, Galactic Kingdom, ang setting naman space setting. Mga spaceship. Ito. Hanap lang kami ng pwede ipakita ulit. Ito naman, sige play. Para bumili na sila ng ticket sa... Diba, lupit. Ngayon, yung mismong scene na yon, nagdadagdag pa kami ng mga growl sound effects sa ilalim. Hindi kami umaasa lang sa generated na sound ng AI. And then last kingdom would be Warrior Kingdom. So Warrior Kingdom naman, ang setting nito, old era ng Japan. So may mga pa to, ancient times ng Japan. Tapos may mga pa to, dialogue in Japanese. So, sa simula, tingnan natin. Ito, tingnan nyo, di ba? Galing din, So, and yung pag-generate nun, ano yung dahon ba niya, yung petal ng dahon, hiwalay pa yun, na remove pa yung background, o kasama na sa prompt. So, ang overall realization namin dito, nasan kung marami lang kaming oras, hindi mo alam kung saan mo ibubuhos yung oras mo. Gusto mo ba ibuhos sa storytelling, storyboard design? Malaking bagay din yung sound design niya kasi nagdadala talaga ng music yung sound.
Or yung, kunwari, kaya nga lahat cinematographic, yung lahat ng mga angle, mga pan, pag-ikot ng camera, lahat din yun kaya. Kung may oras ka lang, di ba, nagawin talagang highly cinematographic yun eh. Kasi minsan nauubos yung prompt mo sa pagkwento ng story at saka flow dun sa, for example, sa Claude namin siya pinaprompt. Tapos whatever the prompt na manggagana sa Claude, ililipat mo ngayon sa Higgsfield or sa Seedance. Tapos syempre, i-consult mo rin yung mga video editors kung magtutugma siya sa storya. And kasama pa dito yung marami na yung pagkakamali na misgeneration, na poor dialogue, mali, hindi recognizable yung face na ginamit namin na character. And yung mga errors na yun, siguro, magkano i-allot mo for errors din na pag nagge-generate ka, mga ilang percent doon na parang tapon dahil wala. Parang Mga ano naman, kapag naka-Higgsfield, sir, masakit na yung 20%. As much as possible, 10% lang. So 10% 10% kung talagang pagpaplanuhan mo, isipin mo mabuti kasi ma-update. Just to give you an idea, ang pag-generate ng isang 15 second, 8 second clip. 15 seconds. 15 seconds pag ginamit mo Seedance, at doon kami nagtitipid sa Seedance, $2 is 100 pesos. Tama? Opo. Ibig sabihin, 8 seconds, 200 pesos. Kung nagkakamali ka, 200 pesos siya. So, talagang kung gagamit ka ng mga AI video models, talagang may gagamitan ka talaga na it's either mababayaran yung lahat ng gastos mo. Kunwari, mga video, mga wedding events, di ba? Mga company events. So, may mga budget. Pero kung gagawin mo na siya as hobby, hindi mo alam kung paano mo siya i-monetize. Or lalagyan mo talaga siya ng gastos para maging pera. Pag Higgsfield, magkano? Times 2 to 3. times 2 to 3. Depende sa quality. So, for every 8 seconds, magkano siya lalabas? Parang 500 pesos na. Apo. Wow, sobrang mahal siya. So, parang 300 to 500 pesos. Imagine mo for every 8 seconds. Kaya, bago mo i-hit yung enter at generate, make sure pag-isipan mo ng maraming beses paghandaan mo. Kasi ang hapde, pag nagkakamali. And kasama na doon yung mga misgenerations na wala kang magawa. Kasi, very random siya eh. So, kasama na rin yung hallucination. Nagkakamali rin talaga yung AI. Overall, siguro, kung ang total production budget mo, i-allot mo na lang kung magkakamali ka, mag-aaral ka, around 20% ang iba-budget mo para sa lahat ng pagkakamali sa lahat ng i-generate. Siguro in summary, tech stack natin, prompting, Claude, ChatGPT ba? Pinagsasama nyo yun? Claude, ChatGPT. Tapos image models would be Midjourney, ChatGPT, gumagamit ka yung Gemini. Okay, Gemini. So, image yun. So, pag nabuo mo ng image, i-ready mo ng prompt, i-feed mo na siya kay Higgsfield o kay Seedance para may references na sila. So, yun na yung pag-video models namin, Higgsfield tsaka Seedance na. And then the rest, sa mga sound design, ginagamit na namin sa CapCut. Envato rin, marami rin kami nagamit sa Envato. Yun. Tapos iba doon siguro mga experience and techniques na lang ng mga malulupit nating editor tsaka mga AI prompters. Okay lang, so yun yung buong update na nangyari, and I hope kung mahilig kayo sa AI, video models, image models, prompting, tsaka overall workflow lang sa how do we actually use a lot of these tools and then gawin siyang to create value out of it sa ano ba tawag dito? Sa real world situations and scenarios. Ito po yun. Pero sa amin, ang value nito, why we're spending so much, kasi we have this one big celebration that would happen. And ito yung parang pinaka-centerpiece ng ng parang inspiration and motivation tsaka entertainment na mangyari for that night. So, kaya ginagastasan namin. And for other people, maybe it might be other reasons din. Pag gagamitin nyo for wedding events na masaya, siguro 3 to 5 minutes. Di ba? Pwede rin. O kaya 5 to 10 minutes. O kaya ihalo nyo na lang yung real world clips kung matyaga kayo mag-shoot with an actor. Tapos sasamahan nyo ng AI. Siguro total nagagastos nyo, mag-ready kayo kung 5 to 10 minutes, half and half, real world half would be AI generated. Siguro total na i-budget nyo kung gano'n ng, kunwari 5 minutes, tansya mo na lang. 5 minutes. 10 to 20. 10 to 20. Pero syempre, hindi pa kayo nagbabayad ng mga AI prompters. Yun ang mahal, yung mga services behind it, di ba? Mga prompters, editors. Lalo na very unique at rare din ang AI prompting. And you need a lot of experience to basically prompt it properly. Structure first, storyboard, structure the prompts.
And then use different tools and combination hanggat makapag-produce ka ng output. Kung alam mo ginagawa mo, at libre yung labor, ang gagasasin mo magkano? Mga 10, 15,000 no? On tokens alone. Pero pag, syempre labor and services na yan, easily maniningil na yan. At kung gusto nyo para ito patungan, easily maniningil kayo ng 100,000, 200,000 and up. Nagkaka-idea no? So, 100,000, 200,000 for the services alone, tas yung token cost. So, in the entire scheme of things, entertainment value niya, malupit, kaya nyo maningil ng 100 to 200,000. Pero, syempre, depende sa event, sa client. Tsaka yung may need sa ganitong klaseng value ng AI, film, entertainment. Tomorrow, ipopost namin ito for everyone to see publicly. And then, ipopost din namin yung mga public reaction din. Yung mga reaction din ng mga, ng audience namin para makita nyo rin kung natuwa sila dun sa AI short films tomorrow. Yun lang. Bye. Peace, guys.